ang biglaang pagdedesisyon ni Willie Revillame para tumakbong senador. Nang araw ng kanyang pagsusumite ng COC, ang dami na niyang sinabi kagad. Hindi pwede ang pikon at mayabang sa Senado. Ang kumakandidato rin bilang second nominee naman ng isang party list, ang ating superstar, Miss Nora Honor. Ate Guy, dapat hindi ka na lang kumandidato. Ang una mo na lang tutukan ang health mo. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Maraming salamat po sa inyong paghinto, pagtutok, at pagsama sa amin sa programang ito. Di ba naman, Romel Chika? Tama, sa mahalagang oras, lagi nyo kaming kasama. Salamat po. Ano kaya masasabi dito ni Wendell Alvarez, aka Barikutor? Siyempre, samahan nyo rin kami sa laban, lalo na sa pag-aming magbabalita sa inyo. Bakit may laban? Politiko na ba tayo? Take two! Siyempre, samahan niyo po kami at nandito na kaming tatlo para magbibigay sa inyo ng mga showbiz intriga, showbiz balita at siyempre, lalaban tayo sa mga opinyon. Ay! May pahimakas na to. At totoo naman po yan mga kachika. Panahon po ng politika sa Pilipinas, ang dami naglalaban-laban at kami naman pong tatlong mula sa puso ay magbibigay ng aming opinyon at mga pwedeng sabihin tungkol sa mga kumakandidato ngayong panahong ito. Dito lamang po sa inyong programa, ating programa, at ito po ang Showbiz Now! Yes! Ayan, sinimulan mo sa laban. Kasi di ba, sa panahon ngayon, di ba, dapat tanggapin nila kung ano man kasiraan na ibinabato sa kanila. Lahat ng pagpuna. Hindi naman kasiraan na diretso, kundi mga pagpuna. Kasi syempre, public figure sila, tapos pumasok pa sa mundo ng politika. Double-double na yun. Diba? Okay, syempre po ang pinag-uusapan ngayon ng buong bayan ang biglaang pagdedesisyon ni Willie Revillame para tumakbong senador. Ikaw muna ang hihingan ko ng opinion tungkol dito. Ay nako, pagtakbo ni Kuya Will, isang malaking sugal para sa kanya. Sugal kasi unang-una independent siya, talagang maglalabas talaga siya ng sarili niyang pera dito, hindi katulad kung kasama walang siya sa pondo ng partido. Walang pondo ng partido, kaya talagang all out talaga ito. Kaya masakit para sa kanya ito at talagang ilalaban ito ng buong-buo kasi sabi niya nga, handa na daw siya. Pera na meron naman siyang ilalabas sa kanyang bulsa. Walang question. Dahil mayaman naman siya. Ikaw naman, Wendell. Sa akin lang nung una kong naalaman yun, ano to? Parang yung kanyang sinabi noon, yung binawi niya, na hindi pa sabi niya, hindi siya tatakbo. Tapos ano yan? Urong-sulong. Pero kung naalala nyo, doon sa entablado mismo ni dating Pangulong Duterte, meron siyang sinabi na, pag-utusan nyo lamang po ako at ako'y susunod. Parang ganon. Handa na po ako ngayon. Noon ay pinag-iisipan ko pa, pero ngayon, handa na ako. Sa Maisog Rally ito, nagsama siya ng mga sexy dancers, kaya siya napulaan. Tapos, biglang nung pumirma na siya ng kontrata sa TV5 para dito sa kanyang Will to Win. Sabi niya, out na raw ang politika. Dahil 3 taong kontrata daw ito, out daw ang politics sa usapan. Kaya marami na bigla. Bakit siya nagdesisyon ngayon na pumasok at kakandidatong senador? Babalikan natin mga 2 weeks ago bago siya nag-file. Diba may lumabas na hindi niya na itutuloy kasi hindi niya kailangan ng power. At ngayon, ang sinasabi naman niya, hindi ko na kailangan ng pera. Ito po, itong sasabihin namin, lumabas po ito sa bibig ni Willie Revillame na o-opinyonan lamang po namin. Sa isang panayam, sinabi po niya, marami, ang dami niya kasi sinasabi, patagilid, diretso, o patalikod, paharap. Marami na po siyang nasasaktan ng mga datihan ng politiko sa kanyang mga salita. Ang sabi niya, hindi ko na kailangan ng pera, hindi ako magnanakaw dahil natatakot ako sa Diyos. Sa pagsasabi nun, sino ba ang pinatutungkulan niya? Alangan namang mga langgam at mga ibon. Natural. Meron siyang mga nasa isip niya na hindi lang niya pinangalanan na gano'n ang ginagawa. Diba? Kasi ang nakakapagtaka, sa unang sultada pa lang ng pag-file niya ng COC, ang dami na niyang sinabi. Doon talaga na bulaanan talaga si Kuya Will na parang, ay, wala pang ito ha. Wala pang simula ng kampanya. Pero ka nang narinig na hindi pa po gumugulong ang kampanya sa Pebrero pa po. Pero sa una, 2-3 interviews niya, ang dami na niya kagad na nasagasaan na
syempre, yung mga kampong ito, nagbibigay din ng kanilang mga pahayag, di ba? At ito pala yung oras ng pagpapakilala. Di ba? Ito yung pagpapakilala kung anong dapat, kung anong gagawin. Ang dapat niya dito na inilantad sa publiko, yung kanyang plataforma. Kaso wala siyang nakahandang plataforma. Ang katwiran niya, kaya raw siya pumasok dito sa pagkandidatong senador. Gusto lang niyang makitang masaya ang ating mga kababayan at merong kinakain at hindi naghihirap. Dati na yan yung mga salitang mga mahihirap nating kababayan, masyado ng gasgas itong linyang ito, di ba? Lalo na sabihin mga politiko, ang mga walang ilog dyan, lalagyan ko ng ilog. Ang mga walang tulay, babaklasin ko yung tulay. Hindi, ang sabi nila, magbibuild sila ng bridges kahit wala namang river. Parang ganon. Kumbaga, ibig sabihin nun, yung pangako mula langit hanggang lupa ay binibitiwan. Tapos may sinabi pa siya, anong batas ang gagawin mo? Anong nakaplano mong ipapasang batas pag ikaw ay naging senador? Ano yung sabi niya? Huwag niyo muna akong madaliin. Hindi muna akong madaliin. Election muna, takbo ano muna. Hindi pa nga tapusin muna natin ang election. Sa kanya na, pag nandun na ako, sa ako magbibigay ng gagawin. Ba kayo mga panukalang naisip? Wala pa kasi hindi pa ako nananalo. Pag nanalo ako, doon ko naisipin lahat. Ang iniisip ko muna, one step at a time. One step at a time. Huwag mo muna akong tanongin ng mga ganon. Pero ang sinabi niya doon, ang dami-dami naman batas na pinaiiral dyan, hindi naman nasusunod. O ilang presidente na ba nagdaan? Ang dami na nila, pero nagbago ba ang kabuhayan ng mga Pilipino? Mahirap pa rin, sabi niya. At yung batas daw, kapag ka daw hindi niya napapasa, dahil di ba ang mataas at mababang kapulungan ng Kongreso, mag-ano yan titingnan kung pwedeng pumasa o hindi. Dahil popondohan yan di ba? Ang sabi niya, ididiretso daw niya sa Pangulo yung batas na kanyang gagawin. Dahil ang Pangulo naman daw ang nasusunod. Siya magpapauso. Ano to, iba-bypass sa unang pagkakataon? Di ba? Iba-bypass siya yung Congress at saka yung Senate. Di ba nakakaloka? Ang dami. Kasi simula pa lamang po, unang araw ng kanyang pagsusumite ng COC, ang dami na niyang sinabi kagad. Siguro na nung himasmasan na si Kuya Will, napanood niya to, naisip niya rin siguro, naku, dapat talaga naglatag na lang ako ng platform. Hindi ako nagsabi ng kung ano-ano. Dapat gano'n. Totoo yun. Tsaka kami naman po, merong mga magsasabi dyan, galit lang kayo kay Willie Revillame, kaya kayo ganyan. Hindi po siguro po, meron din naman kaming pananagutan sa ating bayan na itataas naman po natin syempre pa yung kalidad ng politika ng Pilipinas, di ba? Na yung mga malalabo, yung mga kulang, pupunan na naman natin. At si Willie, saan sobra? Anong sabi ng mga tao? Hindi pwede ang pikon at mayabang sa Senado. Ganon. Di ba? Ano masasabi mo? Pero nakakaloka, di ba? Di ba sikat siya? Bakit wala siyang partido? Bakit hindi siya pinag-aagawan ng mga partido? Independent nga. Yun nga siguro ang hindi niya matanggap. Kasi dati-dati, di ba? Wala naman daw nag-imbita sa kanya di ba dati malapit siya kay dating Pangulong Duterte? At saka dati yung kailangan siyang isama sa partido. Yung oras, yun dapat yung... Hindi pa raw naman siya handa. Hindi pa raw siya handa. Nung naging handa na siya, ba't naging independent na? Ba't nawalay na? Di ba? Tapos sabi niya, kinausap daw niya, pati daw si Honey Rose sa Malacanang, pinagkakatiwalaan ni PBBM si Honey Rose. Ang sabi raw niya, hindi niyo ako kalaban. Noon pa man, tinataka na niya yung sarili niya, maka-Duterte siya. Di ba? Kaya, paano mo sasabihin hindi ka kalaban ngayon? Di ba? At nagpaalam daw siya. Marespeto siya nagpaalam. Yun ang talagang sinasabi niya. Nagpaalam siya, tinawagan niya, natatakbo siyang independent, ganon. Marami raw naman nangingi daw siya ng pieces of advice. Sabi niya, marami raw nagpayo sa kanya. Pero sinunod ba niya? Hindi naman Di ba ganun talaga yun? Baka siguro humingi siya ng advice. Yung hininga niya ng advice, yung mga taong galit sa kanya. Kasi di ba sabi? Para pagka daw meron kang kaaway, amukiin mo na pumasok sa politika. Parang nakaganti ka na, parang ganon. Napakahirap. Tapos meron pang umiikot na kwento na para daw kay Willie, bakit daw si Senator Robin Padilla ay nag-number 1 pa sa Senado, bilang senador. So, ibig niyang sabihin, dahil siya ay sikat, dahil siya ay si Willie Revillame, may posibilidad na mag-number 1 din siya. Parang ganon. Di ba sabi naman natin, kung siyempre lahat naman ng tatakbo gustong lumabas at maging number 1. Kaya, ibigay na natin sa kanya, di ba? Kasi kung number 1, di ba mas maganda kung nag-number 1 siya. At saka pumasok lang siya sa 12, masaya na. Yun naman ang sinabi niya. At eto na, parang sure ball ang gusto niyang
tumbukin. Kapag ka daw hindi niya na nakita ang pangalan niya sa survey, ibig sabihin ayaw sa kanya, pwede naman daw siya mag-withdraw. Oo, tama. Sabi niya. Sa bagay, may point din naman yun. Para as a show siya ulit, diba? Parang ganon. Pero yung difference naman, sinasabi ng mga kababayan natin, at nakapost yan, nababasa natin. Reaction nila, si Robin Padilla, tagapagtanggol ng maliliit sa industriya. Siya yung nakikipaglaban para sa mga kasamahan na nadedehado. Kay Willie, ang sabi ng mga kababayan natin, ikaw, hindi ka naman tagapagtanggol na maliliit. Ikaw ang tagapangbaliit ng mga katrabaho mo. Dahil sinisigawan nga niya sa ere, pinapagalitan niya. Ang dami. Hindi pa man po gumugulong ang kampanya, eto na kagad. Ang dami niyang haharangin na bala, no? Ang dami-dami. At saka lalo na napakahirap niya, independent. Walang magtatanggol sa kanya mga kasamahan. Kundi talagang hila niya, buntot niya. Sunong niya ang sungay niya. Yun, ganon. diba? Yun ang kasabihan. At saka, yung ilalatag na plataforma, wala nga po yun, hindi nga malinaw eh. Ang gusto lang niya, magpasaya ng mga kababayan natin at tumulong sa mahihirap. Dapat man lang sana, gaya ni Diwata. Eto babanggitin ko po si Diwata. Nung siya ay tanungin bilang fourth nominee ng isang party list, itong vendors party list, anong sabi niya? Maggagawa daw siya ng mga parang pangkabuhayan, di ba? May plataforma siya, meron siyang para daw ang mga vendors sa kalye, hindi mananatiling vendors habang buhay. May pangkabuhayan showcase siya na ituturo, parang ganun. Yun, plataforma yun Ay, oo, diba? Tama. Saka mula sa hanay talaga ng mga vendors, yung pinaglalaban yun. Pero kay Willie, wala eh. Gusto lang niya maging masaya at saka gusto daw niya madagdagan yung tutulungan niya. Hindi yung 600 lang o ilang daan yung sinasabi niya doon sa studio. 600. Gusto raw niya mas marami. Yung pagtulong, noong pa naman tumutulong ginagawa niya na yun. Kailangan pa ba na ikaw ay maging senador o pumasok sa politika para ipakita mo lang na ikaw ay tumutulong sa mga kababayan natin? Hindi na kailangan yun eh. Ayun din. Diba? Mabuti raw ang puso niya, sabi niya. Ang puso niya talaga malapit daw sa matatanda, sa mga bata. O gano'n naman pala eh. Diba? Pwede naman di siya tumakbo. Basta tumulong lang siya ng tumulong. Ganun lang yun. Palagay mo ano mangyayari kay Willie Revillame pagtakbo niya? Alam mo, sa tingin ko kasi mayroon pa siyang ilang days para magbago eh. Diba na kung itutuloy yan o hindi. Kasi di ba naalala yung nakaraan ng mga filing, di ba may isang taga-showbiz din na nag-file. Pagkatapos ng file, wala pa 24 hours na nag-withdraw na siya kasi dinas siya ng gusto. Diba? At saka baka daw hindi niya kayang gampanan yung nararapat sa kanyang posisyon. Parang ganon. Totoo naman po yun eh. Ang sabi nila, suicide daw itong ginawa ni Willie Revillame. Pero hindi rin po natin pwedeng sabihin niya ng diretso. Willie Revillame is Willie Revillame. Sabi nga niya, sa ano pa lang daw, 17.5 million sa subscribers niya pa lang, marami na siya sa Facebook na meron kaming followers sa 17,300,000 at 8 million sa YouTube. Pakalaki no, nabentahin, di ba? Correct. Ang tanong na nga lang, hahanapan talaga siya. Hahanapan. Plataforma, kung anong kanyang plano. Hindi po pwede yung basta magpasaya ka lang at tumulong sa mahihirap. Dapat may malawak kang plano. At saka dapat may proseso, ika nga. Kasi yun, hindi naman basta pag gusto mo tulong. Pag nakakapwesto ka na, marami kang kausapin na, pupunta po ako sa lugar nyo, maghahatid po ako. Hindi pwedeng pag gusto mo, punta ka kasi marami kang masasagasaan na. Yun. Ganun yung at saka, sabi nga, sa pangangarap naman natin, walang masama. Wala naman tuition fee, walang matrikula ang pangangarap. Pero iba yung pangangarap na bahabahagdan. Kumbaga, hindi ka muna nagsimula sa ibaba. Wala namang elevator to success, di ba? Yun. Bibihira po ang tulad ng isang Senador Robin Padilla na unang lahok sa politika ay nag-number 1 agad. Ang kapalaran ni Robin, hindi mo maaring plakaduhin. Di ba? Magkaiba kayo. Parang ganon. Ano ba ipapayo mo kay Willie Revillame? Please talk to him in English. Ayaw pala niya na English. Ayaw niya. Para maintindihan mo na. Para maintindihan. May binara na nga siya. Diba? Para maintindihan to ng masa. Sige. Para kay Kuya Well, Kuya Well, siguro marami ka na siguro natatanggap at nababasa ng mga bus tungkol sa pagtakbo mo at pag-file mo ng certificate of candidacy bilang isang senador ng Pilipinas. Isipin mo, Kuya Well, buong Pilipinas yung hawakan mo. Kung sakali ikaw papala rin. Diba? Pero Kuya Well, may pagkakataon pa. Para ka lang talaga siguro sa showbiz. Kaya
sana huwag ka na agawin ng politika. Sa showbiz ka na lang. Doon ka magaling Magaling ka mag-host, magaling ka magpatawa, magaling ka tumulong, at ang mga tao natutuwa sa'yo. Paano na lang kung manalo ka? Itong mga tao na ito na tinulungan, hindi pwede lumapit sa'yo. Kasi may protocol yun, senador ka. Natural. Hindi ka na maaaring lapitan anytime. Oo. Di ba? Ganun yun. At saka, hindi natin po pwedeng ipagmalaki kasi na tayo ay may pera, tayo ay maraming subscribers, maraming followers, kasi buong Pilipinas ang pinag-uusapan. Hindi isang mundo lang. Buong Pilipinas yan. Ganun lang yon. Pipiliin talaga ng ating mga kababayan sa pagkakataong ito kung sino ang nararapat na iupo sa posisyon na inaasinta ng mga kumakandidato. Ayun yon. Ayan, kakantahan mo ba si Kuya Will? Ako, hindi kakantahan ko siguro na. Ano? Kakantahan ko siya ng Night, cuts on the night. Nako, hindi ganyan ang lyrics yan. Knife cuts like a knife. How could I ever? Ganun yun di ba? Oo, tama. Rockwell. Doon na tayo sa Sige, Yan. kami muna. Okay. Kutsilyo ito, ha? Kutsilyo yan. Knife cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Knife cuts like a knife. You cut away the heart of my life. Okay, thank you, Ali. Nakakaloka. Knife talaga. Kutsilyo. Ayan, nakakaloka. Sa susunod, eto na naman. Isa na namang sikat at kilalang between po ng ating industriya ang kumakandidato rin bilang second nominee naman ng isang party list, ang ating superstar, Miss Nora Honor. Nung siya ay mag-file ng COC, iisa ang narinig ko at nabasa kong mga komento. Ate Guy, dapat hindi ka na lang kumandidato. Ang una mo na lang tutukan ang health mo. Tama. Kasi nakikita naman sa kanya na parang nahihirapan siyang huminga, maglakad, di ba? Ganda siya. Ganda. Malalim. Malalim. Ang lalim ng hugot niya. Paano pa yun, di ba? Ang habol niya yung ito, yung party list, di ba, katulad din yung sila ng ibang mga politiko na gagalugarin din nila ang buong bayan para makakuha sila ng kanilang boto. Correct. Napaka-taxing nito. Stressful. At saka itong magiging boses kasi sila nitong partidong ito, party list na ito. Mahihirapan si Ate Guy kasi ultimo yung sarili niya, meron siyang dinaramdam. Tapos makakarinig siya ng mga negatibo. Diba? Stress siya. People's champ ang kanyang party list. At ang ipaglalaban daw niya yung maliliit na tao sa industriya. Maganda po ang adhikain. Pero para sa kanya, ito sigurong kampanyang ito ay hindi makabubuti sa kanyang kalusugan. Nakikita naman ng tao nung pag-file di ba? At saka maraming nagulat talaga na bili mo, hindi na nga siya aktibo sa paggawa ng mga tapos biglang palabasadin, ito siya. Nagpa-file siya ng COC. Di ba? Pero hindi na rin siya bago sa mundo ng politika kasi dati kumandidato na siya sa Bicol. Ng governor. Kaya lang, hindi rin siya pinalad. Pero hindi po inaasahan. Alam naman natin, itong mga huling araw, iba't ibang kwento po ang lumalabas tungkol kay Miss Nora Honor. Kaya makita nila si Ate Guy, kung magsalita pa, hinuhugot niya, hiningan niya, di ba? Hirap na hirap siya. Tsaka hindi pa burado yung di ba yung nakakuha siya ng pinarangalan siya, di ba naka-wheelchair. National artist. Hindi pa nabubura sa kanya na, ano ba yung nangyari kay Ate Guy? Na nag-aalala yung mga tagahanga, Tapos pinakamataas na parangal na maaaring matanggap ng isang tulad niya sa kanyang mundo. Tapos ngayon, nandito siya ngayon at kumakandidato bilang party list nominee, di ba? So, ano kumukuha siya ng sympathy vote sa mga tao? May mga Noranya naman, pero hindi rin natin alam sympathy votes. Hirap naman. Kakasa pa ba ngayon ang mga sympathy votes? Parang daig na ng utak ang puso ngayon, di ba? Oo, kasi lagi nga nang sinasabi, maging matalino na sa pagboto. Vote wisely. Yung may gagawin talaga. Di ba? Tapos marami pa nagsasabi, si Ate Guy daw, expected na raw niyang hindi naman siya mananalo. Kaya lang merong mga sinasabi na
mga anggulo na hindi naman natin alam at pwedeng sabihin na kasi nga may mga kontribusyon dyan, mga donasyon. Di ba? Parang ganon. Yun nga sabi na kanina magkano kaya ang siyempre, napagbibintangan tuloy siya. Oo, pero salitang magkano. Ganun ba yan pag kinukuha ka yes, hindi. Kung ikaw ay isang malaking pangalan, parang kay Diwata. Diba? Okay. Ano ba ang balita kay Diwata? Diba? Binayaran daw para maging kasama ng vendors. Kasi malaking kaway yung pangalan niya. Malaking kaway, panghalina ng politiko. Ang superstar ay, oo naman. Nag-iisang pinakamaningning na between sa langit-langitan ng showbiz. At kilalang kilala sa buong Pilipinas. Hindi lang dito, kundi sa buong mundo na basta may Pilipino. Tama yan. At saka diba, ganun ba talaga panghalina? Pangkamoon ba yun? Pangkaway. Pangkaway, di ba katulad ng isang actress, yung TV host na actress, di ba? Kinuha din siya noon ng isang party list, pero pang third nominee siya, di ba? Hindi siya nanalo, di ba? Oo, di ba? Kasi pang ano yun eh. Hindi pa diniretso. Kakandidato ng mayor ngayon yun eh. Nag-file na ba? Nag-file. Hindi Ay, parang hindi. wala. Hindi. Parang walang Hindi balita. siya nag-file. Hindi siya nag-file. Ay, parang walang balita nga. Wala. Kasi dapat yun. Personalidad na kilala siya eh. Oo. Dapat At saka, pagka malayo, katulad niya si DJ Durano, malayo yung lugar. DJ Durano. Si DJ Durano. Ano DJ? DJ Durano. Kasi di ba malayo yung lugar, kita mo na ano pa nga. Oo, nakasentro pa rin. Wala, hindi natin nakita. At saka walang post. Wala. Kaya, ang hiling po ng mga kababayan natin, unahin ni Ate Guy ang pagpapalakas ng kanyang katawan at hindi yung ganito na mapapagod pa siya sa pag-iikot sa ating bansa kapag nagsimula na po ang kampanya. Naku. Diba? Dapat pag-isipan talaga. Totoo, maraming Noranians pa rin, nandyan pa rin. Pero hindi sasapat yun para maipalit yung pampalit sa kalusugan, diba? Mahirap yun. At saka bakit daw gano'n? Pag meron bang Vilma, merong Nora. May Nora, Pag may Nora daw ba, may Vilma. Oo, ganun talaga hanggang nasa politika na yung rivalry nila. Very 70s ang comparison, di ba? Yun. Kaya, pakikausap mo si Ate Guy. Naku, ayaw niya rin ng English, di ba? Pwede. Hindi naman yung sinabing bawal eh. So, to Miss Nora Honor, you just stay whatever you do. Sabi ko, you just taking your health because in the politics they are so very hard. Politics. They're so very hard. So that you are going around on all the Philippines. Tagalogin na natin. Ate Guy. Ate Guy, alam mo Ate Guy, naku, marami ang gusto ka talaga kung saan ka ilalagay ng pedestal. Grupo na po sa iyo, Ate Guy. Asikasuhin na lang muna yung health mo para na lalo ka pang tumagal dito sa industriyang ito. Kasi alam namin maraming humahanga sa iyo at maraming gusto ikaw muling makita pa. Kaya ayaan mo na. Pinakamahalaga, wala ka nang dapat pang patunayan. Ayan. Correct. Nora Honor ka na noon at ngayon. Wala ka nang dapat pang patunayan sa publiko. Nag-iisa ka lang. Yun lang yun. Diba? Sana huwag na lang. Diba? Okay, pero kung yun ang gusto nyo talaga, wala tayong magagawa. Kung wala naman sa puso ang kanyang at ang dedikasyon naman niya talaga ay mula sa puso, wala tayong magagawa. Diba? Yan. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Kanino ito? So, eto na nga ang ating blind item for today's video. Ang bibida rito ay isang lalaki. Male personality. Kilala. Naku, maganda ang pagsimula ito sa industriya ng telebisyon. Kasi nanalo ito sa isang reality, kinembular. Pero nakakaawa rito kasi di ba, nanggaling siya sa magandang reality show, nagkaroon ng tapos nagkaroon ng kontrobersya, na-chugs siya sa kanyang network. Diba? Nagkadimandahan pa dahil sa mga bagay-bagay na hindi na pagkasunduan. Tapos, nag-asawa ito. Hindi rin naging matagumpay. At ngayon, eto na, may kinakasama, may girlfriend. Tapos, eto pa,
controversial ng mga pinapasok. Yun lang nangyayari sa buhay niya. Ito naman isang malaking controversial na naman ang pinasok niya. Dahil pumasok na rin siya sa mundo ng politika. Oo, na kung saan mismo sa kanyang bibig nanggaling na wala siyang alam. Uy, bakit niyo sinabi yun? Oo, alam mo, tumambling din ako. Ako din eh. Di ba ikaw naman tayo, pag kahit na wala tayong alam, sa meron tayo, napasubo na tayo, ipagpre-pretend tayo. Hindi mo naman lantaran sasabihin at mamaliitin ng sarili. Correct. Doon naloka ako. Sinabi Baka nagpakatotoo lang naman siya. Pwede naman magpakatotoo, pero hindi sa panahon na yon. Oo. Diba? Doon naloka ako. Paano kang paniniwalaan? Oo. So tumakbo ka na lang ba dahil sa pangalang dala-dala mo? Oo. Ay, dahil Yan lang ba ang puhunan mo? Oo, dahil ba sa inalok ka ng iyong kapartido na sumanib ka sa amin kasi ang pangalan mo ay magagamit natin, maaaring makatulong kang malaki. Yun. Tuloy hindi maiwasan yung mga tanong na magkano? Eto na. Binayaran din ba siya? Nako, syempre hindi ko sasagutin ng oo kasi wala ako doon. At hindi natin alam Oo. kung ano naganap sa loob. Pero syempre, alam, yung mga, di ba, kwento naman daw dati-dati yan, yung mga pumapasok sa mga politika na talagang magugulat ka, bakit pumasok? Oo. Bakit nandoon? Eh wala naman siyang alam. Wala siyang alam Aminado siya, wala siyang alam. Nakakaloka lang. At ang dami-dami ng babash ngayon sa kanya. Yes. At ang unang-una pa niyang kritiko ay ang dating niyang karelasyon. Oo, diba? Diba? Kaya alam mo, nakakaawa, no? Kahit na anong usog niya, kahit na anong urong niya sa kanyang karir, nababahiran pa rin ng nakaraan. Kaya ang hirap pag pumasok ka sa politika, dapat clean slate talaga yung walang maibabato laban sa iyo. Oo, at saka kung papasok ka man sa politika na wala ka alam, pwede ka naman mag-aral eh. Pwede kang kumuha ng magaling na magtuturo sa iyo. Yung pagsasampa ka, halimbawa. Properly guided ka. Oo, pagsasampa ka. Ito lang ang sasabihin mo, ganito ang sasabihin mo. Huwag mong sasabihin na ganito. Kasi mabubulat ka, babalik sa lahat yung Hindi, at saka, ang mga politiko madaldal talaga. Tinatandaan yan. Namarkahan yan. Diba? Nakakalungkot lang. Sana lang makabawi siya sa mga susunod pang akyat sa entablado. At wag na niyang sabihin pa na, wala po ako talagang alam. Eh, bakit ka nandyan po? Hindi ko rin po alam ba't nandito ako. Ganun ba yun? Nakabigyan mo na lang kami ng clue para ang mga SNNers masyahan naman. Naku, kinakailangan pa ba ng clue? Bakit? Diyos ko, silang laman ngayon ng ano. Bigay na. Yung ex niya at saka yung pangkasalukuyan niya. Babardagulan. Matagilid. Pero isa paharap talaga yung laban talaga. Fighter yung isa. Kailangan niya pa po ba? Ikaw, may maibibigay ka ba sa pangalan Hindi, niya? ang ano lang ako kasi ito siya. Hindi, tagaroon ba siya? Tagaroon ba siya sa lugar na Doon yun? siya pinanganak. Diba? Uy, Doon siya pinanganak. Pero tagaroon yung girl. Yung girl kasi tagaroon, diba? Pero doon siya. Doon daw siya Doon pinanganak. siya pinanganak talaga. Ay, may katwiran pala sana doon sa tuwak ko. May kapatid siya. Na isa din na hang actor din na gwapo. Ay, nasa na yan? Saan na kayong kapatid mo? Nagko-concentrate ata sa pag-aalaga sa anak. Ay, uliran. Diba? Ayaw nung naalala mo yun. Masalon mo. Ayaw ng resort. Ayaw nung sa Batangas. Yun na. Nako, ayoko madamay dyan sa hinahanap na yan. Ayaw rin, ha? Malay natin, di ba? Basta mga ka-SNNer, sigurado po wala nang mauupo sa inyo ngayon. Sa row 4, nakatabi ang mabandot na basurahan at walang electric fan. Ayun, kaya naman. Ito po ang gawin po natin. Ako mag-subscribe po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Ramel Chica Vlogs ko. Maraming salamat po. At, siyempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng ECNN. At ang lagi ko sinasabi sa inyo na please, don't skip. At siyempre, supportahan nyo naman ang aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. laban. Laban! Bawi. Laban! Ganyan lang po, mga kachika. Laban lang tayo ng laban sa buhay. Ay nako, hindi po katapusan ng mundo. Kaya itong binigay namin kasiyahan sa inyo, pangtanggal lang po ito ng stress. Pangbanlaw sa stress ng mundo. Kaya naman, hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, ating programa, ito po ang Showbiz Now! Nasaan po kami kung wala kayo? Maraming salamat po sa tiwala at pagmamahal. Thank you. Light! That's light.